Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. Let us pray. O God, who has instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit, grant that by the gift of the same Spirit we may be truly wise and ever rejoice in His consolation. Through the same Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Our Lady of Peñafrancia, pray for us. Our Lady of Candelaria, pray for us. Saint Philip the Apostle, pray for us. Saint John the Apostle, pray for us. Saint John the Baptist, pray for us. Saint Francis of Assisi, pray for us. Saint Philip the Apostle, pray for us. All the angels and saints in heaven, pray for us. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. So we're again back after 2 weeks of di tayo naka-radyo po because of all the the festivities nitong ating Candelaria. Ano po? Itong sa aming parokya dito, Our Lady of Candelaria. And pasalamat sa Panginoon. Napakaraming tao po ang pumunta rito. Ano po? Dami, no? Puno hanggang sa labas. From the first Mass in the morning hanggang sa last Mass in the evening, 7:30 p.m. Napakaganda po, ano? Nakakatuwa na tinatao po talaga, no? Kaya sana lang wag kalimutan ipanalangin natin sila na sana patuloy ang kanilang paglalakbay tungo sa mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Ano po? Especially sa pamamagitan ng ating malimit na pagkukumpisal ng ating mga kasalanan. Ano po? So, ang ating pong tatalakayin sa gabing ito, mga kapatid, is about Eucharistic souls. No? Eucharistic souls. Mga kaluluwa na Eucharistiko. Napakahalaga na dapat Eucharistic tayo. Ano po? Ito nga siguro ang paraan para lalo pong lumalim ang ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Ano po? Yung sinasabi po bagang a greater interior life. No? Sana palagi ninyong nasasaisip po yung salitang yun. No? Ha? It's a very important word in the spiritual life. No? Interior life. Yun ang kailangang lumalim sa ating mga nananampalataya. Ano po? Sa pamamagitan ng ating mas mainit at mas maalab na devotion sa ating Panginoon sa Eucharistia. Na tinatawag din nating Blessed Sacrament. Ano po? Sa Spanish, we call it Santissimo Sacramento. Ano po? Yung kaya baka palagi kong inuulit-ulit po sa inyo na tulungan ang maraming mga kapatid natin sa pananampalataya, especially sa pamamagitan ng pagbibigay galang sa Blessed Sacrament, pagpasok natin sa simbahan, bago tayo lumuhod o maupo. No? We make a good genuflection. Bilang pagkilala, no? Bilang pagkilala sa ating Panginoon, anto doon sa tabernakulo, yung po bagang bahay-bahay na nasa gitna ng simbahan. Ano po? Kita mo merong ilaw, o merong patente, may kandila. No? Kahit isa. No? Kaya may kandila, kasi ang
ang pinatutungkulan noon, walang iba, kundi ang ating Panginoon sa Eucharistia, yung nakatagong presensya ng ating Panginoon. Kaya nga, kailangan nating bigyan ng emphasis sa pamamagitan ng genuflection. So we are aware. Ano po? You enter the church, you are aware of the great presence, the divine presence of Jesus Christ, our Lord and Savior, ando doon sa present in each of the small hosts that is in the ciborium, including the particles. Ano po? Including the particles, yung nakakasama. Kaya bagang napakahalaga na binibigyan natin ng diin sa mga sakristan na linising mabuti yung mga ostya na isasama sa konsagrasyon. Ano po? Para hindi na masama yung mga mumu. At kung merong mga nakasamang mga particles, yung maliliit po baga. Importante yun, ha? Lalo na doon sa mga nagko-communion sa kamay. Diba? Pag makita mong may particles sa kamay mo, ay di mo ng daliri or dilaan mo ng yung dila. Para wag pong iniiwasan natin yung ma-profane, no? Mahulog, diba? O di kaya yung mga mumu, lungkot na lungkot siguro ang Panginoon nun. Pag yung mga mumu nahuhulog sa kamay ng pari, no? Kaya maganda yung merong communion plate, hindi ba? Very important. Ano po? One is to be a Eucharistic soul. You should know how to make a reverent and a good genuflection whenever you are in church, no? At kung dumadaan din sa mga simbahan, napakahalaga. Ano po? Di ba? Many souls noong panahon, parang nawawala na. Pag dumadaan ng simbahang Katolika, di ba? What they do is they make the sign of the cross. No? And then you let your thoughts, di ba? Pasukin mo ang tabernakulo sa pamamagitan ng parang you want your thoughts to fly and to go towards the tabernacle, no? Yun, let your thoughts fly, let your mind fly as you pass by the church, and you greet our Lord. You greet our Lord pagdaan ng auto ninyo o ng tricycle o ng motor o ng jeep o ng bus, di ba? You greet our Lord there, no? As a simple Lord Jesus in the Blessed Sacrament, I love you, no? You can ask a favor. Please keep me safe as I am outside of my home. May nilalakad ako, may pupuntahan ako. Keep me safe. No? Especially yun, after receiving Holy Communion, napakahalaga. No? When receiving our Lord in Holy Communion, as you go back to your seat or in the pew, manahimik. No? Maganda nga even after Mass. Diba? Minsan parang nawawalan ng saysay yung yung divine presence of Jesus. Diba? The real presence of Jesus na pag kinain mo siya for about hanggat hindi natutunaw,
hangga't hindi natutunaw ng ating gastric acid, hangga't hindi na-digest sa ating tiyan, siguro about 10 minutes, di ba? 5 to 10 minutes, andiyan ang Panginoon. Really present. Kaya it's a very good devotion also, mga kapatid, that even after the blessing, at hindi pa naman agad-agad susunod ang Santa Misa, it's good to remain in the church. Mga kapatid, it's good to remain in the church. To spend about 5 minutes more in intense thanksgiving. Mahalaga po yun, mga kapatid. After receiving communion, pagbalik doon sa pew, no, try to have an intense thanksgiving pagkatapos sa mag-communion. At yun nga, nabanggit ko na kanina, kahit na nag-blessing na, to even stay around. Ako yun nakaugalian ko po yun, no? Pagkatapos ng misa, I would stay on the side of the altar. Yan, nakaugalian ko na. And then try to learn also, mga kapatid, yung napakahalagang dasal. Look it up. I-google nyo po, no? Yung spiritual communion. May mga dasal ng spiritual communion na buong maghapon ay pwede ninyong dasalin. Kaya napakaganda na memorize natin yun, no? Ang na-memorize ko kasi yung natutunan ko sa Opus Dei, no? Meron akong nakitang spiritual communion by, Saint Alphonsus Liguori. Marami pong, you choose one and you repeat them until you memorize them, mga kapatid. Napakaganda. Especially sa gabi. No? Sisimba ka bukas na naman. Kaya nga, pag nagsimba ka, and then, pag uwi mo, it's good to pray the spiritual communion throughout the day. Lalong-lalo na sa gabi, in preparation for the Mass na sisimbahan mo kinabukasan. Ano po? Ito yung paraan para maging Eucharistic soul. Eucharistic soul, mga kapatid. So, and what else? Visit to the Blessed Sacrament, mga kapatid. Napakahalaga. Visit to the Blessed Sacrament. You do that by, by praying 3 times. As you enter the church, you genuflect. Diba? Kaya pag dadaan ka sa simbahan, never fail, malapit lang naman, may pupuntahan ka, malapit na lang naman ang simbahan. Why not make a visit to the Blessed Sacrament? No? And then pray the, diba? Magandang dasalin yun. 3 sets of Our Father, Hail Mary, and Glory Be. At sa simula at sa pagtatapos, maganda dasalin yung O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. No? Sa Tagalog, Banal na sakramento na sa langit buhat, ang papuri ng kinapal ay iyong lahat. Pagkatapos, dasalin mo po iyong spiritual communion. Napakaganda. So let's have a little break, mga kapatid. Let's listen to one song.
Christopher. Where is the... Okay, mga kapatid, tuloy po tayo. How to be a Eucharistic soul.
Another way, mga kapatid, na makakatulong sa atin to be Eucharistic soul is by, napakahalaga po nito, no? We have to learn how to do this. Many Christians, many Catholics, ay hindi po wala silang time for personal prayer every day. Kaya ito po yung tinatawag na daily habit of meditation or mental prayer, which you can do before your altar sa bahay, or better if you could go earlier sa simbahan kung magsisimba ka, no? It's very good to do this before the Blessed Sacrament, before the tabernacle, mga kapatid. It's good to have at least 30 minutes of meditation daily, mga kapatid. It's absolutely needed. Kailangan nating lahat, mga kapatid. Ano po, hindi lang yung marami sa atin sanay tayo nung vocal prayer. No? Pag hindi bumubukas yung bibig natin, hindi nagsasalita, hindi tayo parang hindi tayo nagdadasal. No? The other one is silent prayer, mga kapatid. The prayer of meditation and contemplation. No? Napakahalaga po nito because especially kung ang mga readings sa misa na ang gagamitin natin. No? Katulad kapag nagsisimba ka hindi lang linggo, I always advise people to go to Mass not only on Sundays, mga kapatid. Ano po? Sana tulungan natin ang maraming mga kapatid natin, pa isa-isa. Ano po? Not to get used to Sunday Mass alone, but to go to Mass even once a week, twice a week, thrice a week. Mga kapatid, kasi kapag nasanay ka na po, you would want to go to Mass every day. Because the daily Mass is a very good habit also, mga kapatid. Araw-araw naman may misa ang mga pari, di ba? Kaya kami mga pari, ganun din. If we have really a great love for Jesus in the Blessed Sacrament, then unless we're really that sick, talagang matindi ang sakit mo, na nahihilo ka, nanghihina ka, that is the only time that a priest is excused from celebrating the Mass. At kung maaari nga, to ask a brother priest or a lay minister to bring Holy Communion to the priest, di ba? Very important po no? Kapag hindi nagmisa ang isang pari araw-araw, di parang kulang ng isang misa sa buong daigdig. Di ba? Kasi napakahalaga no? Lahat ng mga pari araw-araw. Because the holy sacrifice of the Mass has an infinite value, infinite merit. No? The greatest prayer that we can offer, no? The offering of the body and blood, soul and divinity of our Lord Jesus Christ to the Father. Meron pa bagang hihigit doon? Ano po? Kaya napakahalaga po noon, mga kapatid. We can do it early in the morning by waking up earlier. Ano po? At least 30 minutes daily Mass. Daily prayer time, mga kapatid. And I'm sure if you develop this habit of personal prayer time, malamang susunod yung the love for going to Mass, hindi lang linggo, mga kapatid. Ano po? Lalo na mga mag-asawa, yung mga alalahanin sa araw-araw na buhay ninyo, mga pangangailangan ng buong pamilya.
material, and especially the spiritual needs of the family, the spiritual need of the wife. At si Mrs. naman, dadasal naman yung mister niya. At yung mag-asawa, papanalangin yung kanilang mga anak. Kasi yun ang pinakamahalaga sa lahat, mga kapatid, na yung presence of Jesus in the soul. Yung sabi natin kanina, yung interior life. Yung buhay spiritual, yung buhay na panloob, na walang nakakakita, kundi ang ating Panginoong Diyos, ang ating anghel, mga kapatid. Kaya sana, practicein po ninyo yan, mga kapatid. Because through that, you can gain many more graces, mga kapatid. Mas marami, especially the grace of a happy death. Na hindi tayo mamamatay ng bigla at ng hindi handa. No? At dyan mo na dadalhin yung lahat ng mga pangangailangan, yung mga dinadaan ng mabibigat na, hindi naman kabigatan ng mga problema sa pamilya, ng mag-asawa, pangangailangan ng anak. Diba? Isa, mga dinadaan ng matitinding pagsubok. Mga kapatid, sometimes injustice. Katulad yung minsan, pinangyayari sa atin ng ating Panginoon. No? Sabi nung sa Hebrews pa yon, whom the Lord's love, He chastises. Kung sino ang iniibig ng Panginoon, ay parang sinusubukan niya. No? The love disciplines. The Lord God disciplines her children. No? Kaya pag nagdadasal ka, hindi yung pakiramdam mo ay katulad ng mga hindi nananalangin. Ayun ang dumadaan sa isip nila Tapos natutukso pa tayo, nagagalit pa tayo. Naghihinanakit tayo sa Panginoong Diyos, hindi ba? Madalas natin naririnig 'yun. Na nauungkat o nababanggit ng mga kapatid natin. Hindi naman ako Hindi naman ako mamamatay tao. Bakit kailangan sa akin mangyari ito? No? You will not say that if you have a life of prayer, mga kapatid. No? Yung mga sakit minsan, katulad ng cancer, especially yun, parang death sentence, yung minsan pinag-iinitan tayo. No? Lalo na yun, napakahirap. Mapagbintangan ka. Like for example, mga kapatid, a very, very good example is yung nangyari kay Senator De Lima. Ngayon, di ba? Naalis lahat. Napawalang visa lahat yung mga accusation sa kanya, charges. Very obvious. Pinag-initan. Di ba? Kasi bakit? Because she was investigating the massacre, the extrajudicial killings. Hindi ba? You can imagine that, mga kapatid. If that happens sa inyo, 7 years, hindi 7 months, mga kapatid, 7 years. And I'm sure she prayed a lot. Kasi kung hindi siya nagdadasal, ay hindi natin malalampasan yun. Baka mabaliw tayo, mga kapatid, katulad ng ibang mga kapatid natin ngayon, di ba? Kasi because of their lack of prayer time, prayer life, no? Na kung ano-anong mga pagsubok sa buhay, ng boyfriend, ng girlfriend, ng asawa, ng problema sa pamilya. Walang union with God in prayer. Kaya ang pakiramdam nila, solo sila.
Sabi nung kanta, you and me against the world. No? But we are not. Even if the world, di ba? Sabi nung, di ba? If God is with us, who can be against us? Sabi ng ating Panginoong, sabi ni San Pablo, talking about Jesus Christ. Hindi ba? Kaya sana mga kapatid, tsaka when we do this, before the Blessed Sacrament, yung napakahalagang kailangan ng mundo, na dapat ginagawa ng maraming mga kapatid natin sa buong daigdig. Ano yon? That you and I are doing Eucharistic reparation. Yung kailangan po ng mundo. Kaya sana kayo, palagi ko inuulit, sana kayo po, lahat ng mga makakarinig sa akin, na you can spend at least 1 hour weekly of Eucharistic adoration and reparation. 1 oras, mga kapatid. No? You can buy the holy hour, banal na oras. Yan. In between the silence, pwedeng dasalin yung di ba? May mga panalangin doon ng pagbabayad puri. No? Napakaganda ba yung mga dinadasal sa banal na oras. Pero hindi lang nga yung hindi lang puro basa ng basa. Kundi in silence. No? Looking and gazing. No? Sabi nung di ba, yung contemplative prayer, yung yata yun. Si Saint John Marie Vianney, meron siyang nakikitang isang lalaki na naririnig niya, may mga dalang may mga dalang gamit papuntang trabaho. Naggagawa ng pagpasok ng simbahan, may mga noise. Tinanong niya, anong ginagawa mo diyan? Bakit ka pumapasok sa simbahan? Si Saint Jose Maria meron din yung lalaki na naglalako ng mga gatas. So pagpasok ng simbahan, nagkakalimbang, kleng klang klang. What do you do? Ano sagot nila? I look at God and He looks back at me. Yun po ang kailangan matutunan nating lahat, mga kapatid. No? Yung isang naalala ko, may she rest in peace, one of the good catechists, especially yun. Kaya naalala ko ngayon, kailangan natin ang mga katekista. At sana bawat isa po sa inyong nakikinig sa akin is a John the Baptist, is a catechist, no? Na sinisikap na aralin at unawain ang pananampalataya at may buhay panalangin. No? Yung isang one of the catechists when I was assigned in San Felipe, sabi niya, hindi ako sanay, Father, na ako'y magtuturo sa mga bata, na hindi ako nagdasal sa harap ng Blessed Sacrament. No? Na mayapa na siya. Hopefully, she's already in heaven. No? Kaya mga kapatid, sana po, bawat isa sa atin, maisabuhay na po natin ito, Because the more we do this, mas marami sa buong daigdig ang gumagawa nito. Especially yun, at least 1 hour weekly, spend an hour before the Blessed Sacrament. Mga kapatid, napakahalagang magawa natin. Para sa grabeng, katulad ngayon, salamat sa Diyos, di ba? Hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Especially, ito mga nangyayari sa ating buhay politika. No? Ang mga politiko na kailangan kung kami mga pari ay kailangan ipanalangin. We are in great need of prayer and sacrifices.
Kasi kami po ang number one na dinidemonyo ni Satanas. Ano po? Ang mga seminarian, ang mga obispo, ang mga kardinal, yan, mga arsobispo. Kami ang unang-unang, no, nangingit-ngit sa amin ng galit si Satanas. At kayo rin, kayong mga, lalo na yung mga nanay at tatay, no? Kaya napakahalaga na kung ginagawa ninyo ito, 1 hour weekly adoration, ay napakalaki ng maitutulong po ninyo sa ating simbahan, sa buong daigdig. At napakaganda nito sapagkat dahil dito sa ating daily prayer time, mga kapatid, of at least 30 minutes to 1 hour, kahit anong mangyari sa atin, nagagawa nating magpatuloy. Hindi tayo nadadala ng kalungkutan. Ano po, hindi tayo nade-depress. Katulad ngayon, ang laking problema ng buong daigdig. Ano po? Kasi parang yun ang normal eh. No? Especially because of the use of the smartphone. Ito mga kapatid, the very big problem, the use of ng mga bata at ng mga binata, excessive use of the cellphone. Kagabi may narinig ako noon. Sana i-share ninyo yan sa mga magulang na the only age by which you can give your children the smartphone is at 14 years old and above. 14 anyos mga kapatid. No? Kasi matindi ang ano niya. It leads to addiction. It leads to depression also, mga kapatid. Ang napakaganda nito na if we have time for personal prayer, then we are humble. We are humble. Meron tayong kababaang loob. Especially because pride will always be our problem. No? Ma-pride baga tayong lahat, mga kapatid. Yung baga ang problema nating lahat. All of us have problems of our pride. No? Ayaw nating aminin yung ating nagawang kasalanan. No? Especially yun. Napakaraming mga kapatid natin at lalo-lalo na yung mga lalaki because of their lack of prayer time, prayer life. Lalong-lalo na yung mga ama. Di ba? Because they do not pray, they're not humble. They do not make good use of the very important and a great sacrament. Napakahalagang ano. Kaya palagi kong pinapakiusap sa inyo, mga kapatid, ano po, no? To pray a lot, na kaming mga pari ay mahilig magkumpisal madalas. No? Napakahalaga. You pray for us for that grace na kami nagkukumpisal weekly. Mahalaga ay yung mga seminarian. Kaya ako, whenever I meet a seminarian, I always tell them. At sa mga laiko din, sometimes they need weekly confession. Milyon-milyon na mga Katoliko sa buong daigdig hindi nagkukumpisa, lalo-lalo ni mga lalaki. And I think that because of their lack of time for prayer. No? Kaya napakahalaga na si tatay at si nanay, si daddy at si mommy, si papa at si mama, may sariling personal prayer time. At makikita mo maganda ang samahan. No? Palaging nagsisimba. Di ba? Palaging nagkukumpisal yung si mama at si papa. Why? It's because of their prayer time. Because they're humble. Pag merong yung kaunting problema, hindi pagkakaunawaan, siguro, I don't know, ilang oras, minsan nasaktan yung isa, but because of their prayer time,
Daily prayer time at home. Maya-maya, ando doon na ang Espiritu Santo. Lalapit na yung isa. Mama, sasabihin ng mister, Mama, diba, sweetheart, so sorry kanina ha. Diba? It's because of your prayer, my friends. And we are open to suggestions. No? We are open to suggestions. We are open to fraternal correction. Napakahalaga. Diba? Minsan kami mga pari, yun ang problema. Probably it's because of this also. Na may mga pari who cannot get themselves to say sorry, di ba? To admit their fault, di ba? I think it has something to do, a lot to do with this. Because of the lack of personal prayer time. Di ba? Katulad ng mga santo. Di ba? Ang mga santo, wala kaya siguro makikitang santo na walang great devotion to the Blessed Sacrament. Si Saint Francisco of Fatima, he could spend hours. He could spend hours. He was the contemplative among the 3 children. Saint Jacinta, Saint Francisco, and Venerable Lucia. It was Saint Francisco, kahit sarado ang simbahan, mga kapatid, ando doon siya sa nakabukas sa bintana. Ando doon, nakatitig, nakatutok ang mata. The eyes fixed, gazing towards the tabernacle. At palaging kasi yung sabi ng ating mahal na ina, sabi ng anghel, console the hidden Jesus. Aluin mo si Jesus na nakatago. Mga kapatid. Diba? Talo pa tayo ng bata, no? Ilang taon yan si si Francisco. Diba? 9 na taon yata yun nung siya'y mamatay. 8 taon. Diba? Kasi nakita nila sana tayo, gayahin natin yung 3 bata. Nakita nila yung kalis at yung ostyang dala-dala ng anghel. 3 times nagpakita sa kanila. And one of them, may dalang kalis at may dalang ostya. Nakita nung 3 bata na dumudugo yung big hose. No? Bleeding and dripping to the chalice, mga kapatid. No? And because of our personal prayer, no, nalalabanan natin yung mga depekto natin. Yung mga bisyo natin, nawawala. Mga kapatid. Yung mga vice, yung mga bad habits, yung mga depekto natin, napapalitan ng katangian. Mga kapatid. Virtue. Yun po ang pumapalit. Ano po? Sana po, sa pamamagitan niyo, no, bawat isa sa inyo, apostol, di ba? Sana palagi nating isipin yun, tanong natin sa ating sarili. Ako ba'y Juan Bautista? Ako ba'y apostol? No, kasi dapat bawat isa sa atin apostol. Dapat bawat isa sa atin Juan Bautista. Kailangan maraming kapatid, lalo na Katoliko. Diba? Kaya yun ang nangyayari Milyon-milyon tayo. Hindi naman kaya ng mga pari natin. Diba? Iisa ka. Ilan libo ang nasasakupan mo, mga kapatid. Diba? 50,000 for example. How can a priest take care of 30,000? Sa ating diocese, naubos pa yung mga matatanda natin, no? In the span of 5 years yata, naubos lahat. No? Ako part of already nung matatanda ngayon sa ating diocese. Ano po? Kaya my friends, napakahalaga. Have time for prayer. At least 30 minutes every day of our lives. At sa pamamagitan nyo,
No? Tulungan niyo ang maraming kapatid pa natin. No? Merong isang app sa pwede niyong hanapin sa anong tawag doon? Sa inyong I pray, tapos capital yung P, I pray the gospel. Kulay pula siya na may krus, mga kapatid. Ginagamit ko po yun for my personal prayer. Aside from yung isa pa, yung Laudate. Laudate, ando doon yung misa, ando doon yung readings, meron din dong reflection, which you can use for your personal prayer every day. Ano po? So, thank you very much po sa inyong pakikita sa akin, sa ating kaunting radio apostolate. Sana po, tulungan niyo na marami pa tayong maabot po sa pamamagitan ng pag-share. Especially yung sa I hope you subscribe also, nakakalimutan ko yun sa YouTube. Yung Life is Beautiful with Father Uy. I hope you subscribe. Ando doon po yung lahat ng yung lahat ng mga videos. Pipili lang po kayo. Para nga yung sabi natin, naiintindihan natin yung ating pananampalataya. Po. So, dasalin natin ang San Miguel Arcangel. O San Miguel Arcangel, ipagadian mo kami sa labanan. Maging tagapagtanggol kanawa namin sa kasamaan at bitag ng Diablo. Pakumbaba namin idinadalangin o prinsipe ng langit sa kapangyarihan ng Ama na bigkisin mo sa impyerno si Satanas kasama ng iba pang masasamang espiritu na nagkakalat ng lagim dito sa mundo. Angel of God, my guardian dear, to whom His love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. Saint John Marie Vianney, pray for us. Saint John Bosco, pray for us. Saint Padre Pio, pray for us. Saint Leopoldo Mandic, pray for us. Saint Jose Maria, pray for us. All the angels and saints in heaven, pray for us. Maraming salamat po kay Kuya Dong dyan sa ating booth sa Power Radio at kay Ate Rose San Ramon at kay doon sa anak hindi mo na ang pangalan. Yung anak ni Ate Rose San Ramon, who is the manager of the... Thank you very, very much po. Salamat and bye-bye.